Hello mga kanip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Ayan, sa mga bago pa lang po at hindi pa nakapag-subscribe sa channel po dito ay pakiclick nyo na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating upload na video. Ayan, maraming salamat po. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pong sinabi ni Sir, shout out to Sir John Reyes Habonillo. Madami ng mga motor parts ang mga nagsara ngayon kasi nagsitaasan na ang mga presyo. So, ayan, before pandemic actually mga ka-antrep, nung kasagkasagan kasi nung pag-vlog ko, nung nag-start na ako 2019 ng May, nag-share ako kung paano, ang dami talaga, kumbaga naging patok talaga siya. Parang hindi ko lang sure kung ako yung talagang nag-focus nung mga vlogs about sa motor parts business starting. So that time, grabe, ang dami kong mga kausap, ang daming nag-PPM, ang daming papaturo. So ang dami kong mga na-share talaga actually lahat ng journey namin dito sa pag-start. Hanggang sa nung nakapag-start na kami ng motor parts business ay ayun na ko po talaga na i-share as guide. Mga tips, so ayan, umuulan po pero tuloy natin to. So after po noon, nung nagka-pandemic po, so ang dami pala nakapag-start noon. Until naman ngayon, mayroong andyan pa rin at keep going sila. Pero nung dumating po si pandemic, doon po talaga ang dami pong naapektuhan. Yung mga kakastart pa lang, tapos biglang nag-close, di ba, nagkaroon ng lockdown, wala ng shipping, wala ng mga customers, yung mga nagre-renta, as in talagang napatigil sila. Merong mga nakasurvive, merong tumigil, tapos nag-open ulit after nung pandemic, pero iba na yung location, nag-iba na nire-rentahan. Ang pinaka kasi doon talaga din, ang pinaka-tinamaan talaga ng sobra doon, yung mga nagre-renta talaga. Kasi, syempre, alangan naman magbayad ka ng renta, wala kang kinikita, ang tagal nun, diba? Pero dito sa comment ni Sir is, sabi niya, nagsara dahil sa nagtaasan na ang mga presyo. Okay, aside from that, Sir, na yung nagtaasan ng mga presyo, hindi kasi siya masyado talagang nakaka-apekto talaga sa tingin ko, kasi nga, sumasabay naman tayo. Kung baga, halimbawa, ganito yung presyo ni supplier, normal na sa retail natin, mag-iiba din yung presyo. Ang pinaka talagang pumatay siguro, correct me if I'm wrong, kung meron kayo ibang opinion din, is yun talaga yung mga malalaking mga wholesaler, actually mga importer na talaga yung nagkaroon ng mga online shop. Sila talaga yung pinaka naging kalaban pumatay sa mga retailer. Imagine mo, syempre tayo, kukuha tayo sa mga supplier, papamasahian pa natin yan. Papamasahian natin, syempre papatungan pa natin yan. At the same time, ang negosyo po kasi natin, nakastock yan. Lahat, tayo ang namumuhunan yan para matulog lang yung pera natin dyan. Para matulog ang pera natin dyan. Normal naman na hindi naman natin papatungan yan ng 10%, 12%, dahil hindi naman yan bigas, magic sarap, asin, vitchin, or 'di ba, na yung grabe ka fast moving at mga basic needs, 'di ba? So normal 'yun kasi nandiyan yung ating kapital, hindi siya fast moving as basic needs. Tapos matataas yung kanilang mga presyo. Imagine mo sa gulong pa lang, 'di ba? Nandiyan tayo, may mga stock tayo ng mga gulong, nandiyan sila. Tayo ang namuhunan niyan. Tapos yung mga importer, ang presyo nila ay talagang sagad dahil sila din ng mga importer, sila din ng mga malalaking wholesaler, sila din ng mga malalaking importer ay nagpapatayan din ng presyo nila as mga online shop, 'di ba? As mga wholesaler. So ang baba, ang dami-dami na ngayong nag-shift talaga. Actually halos lahat na basta't accessible, basta talagang hindi naman ganun ka-emergency yung kailangan nila sa kanilang motor. Let's say for example, yung biglang naputulan ka ng kadena or kailangan mo nang magpalit ng kadena, ng brake shoe. Mayroon kasing mga rider or mayroon kasing mga gumagamit na natatansya na nila at alam nila. Let's say for example, alam mo in the next 2 weeks ay mag-change oil ka na. Ngayon pa lang na week,
mag-order na sila online, di ba? So, after a week, nandun na sa kanila. Hindi sila yung mabibigla, ay matutuyuan na ako ng oil, pupunta na lang ako sa shop, dyan na lang kasi matutuyuan na. Yung iba nagiging ready din na talagang umu-order na ahead of time ng kanilang mga chain set, ng kanilang mga tube. So doon sila umu-order sa online na napakamura kasi nga maliban doon sa quality, maliban doon sa brand, is minsan ang kalaban nating mga retailer dito, yung mga importer. Grabe talaga. So halos lang lahat ng importer may Shopee, may Lazada account, may TikTok account, di ba? Brand nila, brand din natin. Eh syempre mas mataas sa atin kasi galing pa sa kanila. Ang presyo nila, halos presyong bigay din nila sa mga wholesaler nila. Ang retail na nila yun ha. So syempre papatungan pa natin, papamasahian pa natin. Ilan pang cargo yan? Sa barko, sa tracking, bago makarating sa atin, na i-stock pa natin, di ba? So, kumbaga ang percentage doon, hindi siya ganun kaapektado sa presyo per se. Siguro ibig sabihin ni Sir doon kasi ang taas na ng presyo ng mga renta. Ang taas na ng presyo ng kumbaga magtatayo ka, hindi mo masustain, ang laki ng puhunan. To be exact, yun ang mean siguro ni Sir. Ang laki ng kapital na kailangan mo para makamove ka. Kasi dito sa motor parts business po, kapag talagang yun lang yung kapital mo na hindi ka makakadagdag, talagang halos doon ka lang magpaikot-ikot. Mas maganda kung makagenerate ka ng medyo malaki-laking amount pa na may pang may pang purchase ka na medyo marami-rami ding items. Kasi kapag nag-i-start ka pa lang maliit na nga yung starting mo, maliit na nga ang inventory mo, plus doon mo pa iaasa lahat. Kumbaga hindi talaga siya lalaki kasi yung kita mo, yung tubo mo, instead na ipang repurchase mo, instead na pang dagdag pa yung sa inventory mo, syempre yun yung ginagastos natin pang araw-araw. Yun yung ginagamit ng pang basic din natin sa ating pamamahay, pagkain, lahat ng mga gastusin sa pamamahay. Kung doon natin kukunin at as nag-start pa lang tayo, mahirapan po talaga tayong makamove forward or mahirapan talaga tayong mapalaki yung ating shop or ating stocks inventory. Kasi instead na padagdag yung ating kapital, is kapiranggot na lang yung naibabalik natin as dagdag capital kasi nagagamit natin. Kaya even before, nung mga way back 2019, palagi kong palaging sinishare na kapag ganito, bago pa lang, hindi mo siya dapat kumbaga yung kita mo instead, hindi mo siya dapat ubusin sa ang tawag ko kasi doon yung nakakain lang. Meaning nagagamit siya sa pamamahay, doon kakukuha ng pambayad ng kuryente, tubig, pangkain, bigas, ulam, pangpamasahe ng mga bata, sa lahat ng kailangan mo sa personal, sa pamamahay, baka kukulangin ka pa. So, ang talaga dyan, ang pinaka-summarize natin, yan mga dahilan, yan din. Una-una, yan yung pagpatay sa atin ng mga malalaking online shop, na mga importer mismo. Yes, mga importer mismo, nandyan sila. Ang kanilang bigay sa atin ng mga wholesaler, yun na rin halos ang nila, yun na rin yung retail nila. Imagine that, 'di ba? Kung gaano yung margin, kung gaano yung kalaban natin hindi kagaya nung hindi pa talaga nag-boom din ang online shop, ay nakakamove tayo. Pero nung start nung nag-pandemic nga, maraming nagsara, nag-boom din ang ang mga malalaking online shop kasi kailangan din nilang gumawa ng way, 'di ba? Wala silang wala silang mga mga walk-in, so kailangan nilang mag-online. So, advantage yun sa mga tao, masyadong disadvantage yun para sa ating mga nasa retail motor parts business. Second dyan, is kapag tayo ay na over sa utang. Okay, actually hindi lang din naman lahat, hindi lang sa motor shop yan nangyayari. Share ko sa inyo kung bakit. Way back 2019, nagdoble-doble ang loan ko, nagdoble-doble. Muntik po talaga kaming bumagsak, halos hindi na ako makagalaw.
nagkaroon ako ng utang sa supplier na nasa 1.2. Tapos may ongoing pa ako. Itong 1.2 overdue ito. So itong 1.2 na dapat kasi na pambayad ko sa kanila, na-down payment ko sa lupa. So hindi ako nakapagbayad, meaning nag-loan ako, dalawang niloan ko magkasabay. Nagkasabay si DTI. Ay hindi na. Iba na ito. First loan ko DTI yun at saka BDO. So nagkasabay si loan ko. Si sasakyan. Pero hindi ito sabay po ha. Nagkaroon lang ng shortage ng cash. Kung kaya napaloan ako. So na-loan 2017 si Wild Truck 4x4 na Ford. 17, 18 pagka 19. Ayun. Kinulang na talaga sa cash. Kasi isang business namin pumasok na itong pa-pandemic na nun 2020. So, pa-pandemic na, humina ang kita. Wala na yung rota namin, yung rolling store namin. Kasi nga, bawal na. So, kinailangan ko ring mag-loan. Nagkapatong-patong ang utang. Mas malaki na yung aming monthly amortization na mga bayarin sa mga loan ko compare sa kinikita namin that time. Kaya, halos talaga lumubog kami. So, hindi ko nabayaran on time yung aking utang sa supplier kasi nga ko sa lupa. So, inutay-utay ko siyang bayad. Inutay-utay ko halos 50-50 monthly yun siya. Inabot din ng taon. Buti napaka-understanding ng aming supplier. Kaya kumbaga, naintindihan. Kasi hindi naman siya sa waldas din napunta sa lupa. Kasi nauna yung nauna na yung sasakyan Tapos dumating yung opportunity na yun. Hindi ko na figure out na may mangyayaring ang mga ganun. May mangyayaring pandemic. Hindi ko na figure out na may mangyayaring pandemic at mapipilayan yung isa naming negosyo na talagang kumakayod that time nung nag-umpisa pa lang kami na maliit pa lang ito. Yun talaga yung kumakayod or nag-generate talaga ng income. So yung kita namin dito sa maliit na shop pa yun before, hindi ko yun nababawasan. Back to balik yan as capital. Yun yung aking sinasabi na kapag kasi nag-start ka pa lang, maliit lang capital mo, maliit lang stocks inventory mo at doon mo kukunin ni lahat ng pangangailangan mo, medyo mahirapan kang mag-move talaga. So, yung instead na makakadagdag ka ng produkto the next month, the next 15 days, hindi na kasi baka kinulang pa sa panggamit nyo sa pangloob ng bahay. So, yan na yung mga nakikita ko talaga na na kumbaga nagpabagsak, nagpasara talaga. Maraming nag-PM sa akin sa totoo lang nung pandemic na talagang hindi na kaya. Kasi yung mga nagre-renta, mayroong yung isa, ang laki ng shop niya talaga. Ang laki ng shop niya. So, nanghingi pa nga siya ng advice kung anong gagawin niya. So, walang choice kundi ang pasaulian. So, laki ng shop niya, nag-convert siya into grocery. Kasi nga, medyo mas mabilis daw ang grocery. Yung isa naman, nag-stop din siya. It's because sobrang bagal, sobrang hina. Tapos, wala siyang mekaniko, talo siya sa renta. So, yun yung sinasabi ko talaga na yun yung papatay sa atin. Kapag nagre-renta tayo na malaki ang renta at konti ang ating stocks inventory, tatalo talaga tayo. Kasi sa start pa lang yan, mahina pa yan. Hindi, kumbaga mangangapa pa tayo, maghahanap pa tayo, kukuha pa tayo ng mga customers. So, in the next, baka 5 months, paano kung abono ka na abono? Paano kung 20,000 yung iyong renta, diba? So, sobrang mahirap yun. So, ayun, at yung kapag na din tayo sa utang, na umaasa tayo sa halimbawa ganito, loan, ako nagpaplanong mag-loan. So pinifigure out ko na lang siya na medyo maliit na lang kasi baka nga may baka nga dumating sa point na naman na baka mas malaki pa yung bayarin ko sa loan compare sa sa magiging net natin dito. Syempre may pangangailangan din tayo tulad namin ngayon. Ang business namin talaga ay dito na lang, shop at 2 shop, hindi kagaya before na 3. Kasi ito, doon ang branch at saka may rolling store kami. So, yung kita dito sa shop, hindi halos napapakalaman. Lahat ng gastusin namin, cargo ng aming pang third business, diba? So, yun yung mga po natin, yun yung mga isipin lang natin at alalahanin natin kung tayo po ay mag-start ng business. Yung isipin na natin kagad kasi yung kalaban natin talaga, yung mga na talaga yung mga importer. And then yung ating mga rentals, yan. And then yung ating mga utang. Actually sa motor shop, actually hindi naman talaga kagaya tayo sa basic needs like yung mga sari-sari or grocery na
takaw utang talaga, 'di ba? Kasi basic needs. So i-share ko 'yan sa inyo kasi may dalawa akong friend na na may sari-sari at grocery na nag-close sila. So sila yung mga takaw utang talaga na yun, talagang magpapabagsak talaga kaagad sa mga grocery at sari-sari store. Kasi 'di ba? Syempre sobrang liit lang ng margin ng naman ng mga sari-sari at grocery. Tapos kung talaga mapautang ka na mapautang, since sila nga ay nasa basic needs at may kasamang konsensya, medyo ang hirap tumanggi. Hindi kagaya dito sa atin na parang pwede tayong tumanggi kasi hindi naman to between life and death, 'di ba? Na pag hindi sila makapagpalit ng direksyo, magugutom yung pamilya nila, walang makakain. So pag-uusapan natin yan in the next vlog. Kaya shout out muna sa GT Works, motor parts and accessories. Saan ba ito? Saan ba yun? Nawala na. Sa Santa Ana, San Pablo City. Ayan, at shout out din from B2Wise Vulcanizing and Motor Parts Shop from Silay City, Negros Occidental. Ayan, thank you very much at shout out din sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas. See you on my next video. Bye! Comment lang po kayo sa inyo din pong mga inputs or mga opinions sa mga bagay-bagay na mga pinag-uusapan natin. Bye-bye!